Nasaktan ng tatlong Pinoy na mangingisda matapos i-water cannon ng kanilang mga bangka ng Chinese Coast Guard at militia ships sa may Escoda Shoal sa West Philippine Sea. Ayon sa Philippine Coast Guard, nasa 20 Filipino fishing boats ang naharas. Dalawa sa mga ito ang nasira dahil sa malalakas na buga ng tubig at delikadong pagharang ng mga sasakyan ng China. May mga ulat din na sinadyang putulin ng ilang Chinese Coast Guard boats ang mga anchor line ng ilang Filipino fishing boats. Kahit malakas ang alon, dahilan para malagay sa panganib ang buhay ng mga mangingisda. Agad na inasikaso ng Philippine Coast Guard ang mga mangingisda kahit pa hinarang din ang mga sasakyan nila ng China. Hinamon ng PCG ang Chinese Coast Guard na igalang ang international law at unahin ang kaligtasan ng buhay sa dagat sa halip na ilagay sa peligro ang mga ordinaryong mangingisda. Una nang inamin ng China na nagpatupad sila ng control measures na ayon sa PCG ay isa raw malinaw na pag-amin sa nangyaring panghaharas sa mga Pilipino. Kaugnay ng balitang yan, makakausap natin si Commodore J. Tarriela, ang tagapagsalita ng Philippine Coast Guard on the West Philippine Sea. Magandang gabi, Commodore. Hello sir, magandang gabi sa inyo at sa inyong mga taga-subaybay. Commodore, nasaan na po yung mga mangingisdang hinaras ng China at kamusta yung moral nila? Well, as we speak right now, yung bangka na talagang tinamaan ng water cannon ay tatlo dito, yung na-injured ay on board the Coast Guard vessel. And yung mga kasama nila mangingisda, they have to join the other Filipino fishing boats dahil yung bangka nila was also substantially damaged because of the water cannon. But the other Filipino fishermen ay nandun pa rin sa vicinity ng Sabina or Escoda Shoal, nangingisda. Andun din ang ating Philippine Coast Guard vessel. Ini-ensure ang kaligtasan ng ating mga mangingisdang Pilipino para sila ay makapangisda ng malaya. Mabuti po na yung moral po nila para magpatuloy sa kanilang pangingisda ay naroon at nababantayan sila habang sila ay nangingisda. Pero nasa naman po yung mga barko ng PCG nang makatanggap sila ng distress call mula sa mga mangingisda? Well, luckily, ang ating 4403 and 4411 Kalayaan Island Group, alam naman natin na we have very limited number of assets. Yes. And intention of the Commander of the Philippine Coast Guard, Admiral Lonnie Hilgavan, is to deploy those vessels na naman laging nandun ang ating mga mangingisda bilang kanilang pangisdaan. Maaari niyo po bang i-describe sa atin sa kasalukuyan yung sitwasyon dyan sa West Philippine Sea? Tensyonado pa rin po ba ang sitwasyon matapos yung nangyaring insidente dyan sa may Escoda Shoal? Ang ating mangingisdang Pilipino, yung almost 20 Filipino fishing boats, ay nakakapangisda naman na maayos ngayon, although there are also presence of the Chinese Coast Guard. Pero based on the statements nga ng ating mga babayang mangingisdang Pilipino, kapag nandiyan ang Philippine Coast Guard, whenever they are escorted, they feel like more secured. Kapag, as a matter of fact, hanggat ginusto ng ating mga kababayang Pilipino mangingisda na magstay doon, the Coast Guard vessels will also be there. We have provided fuel and even ice and food packs para mas mapahaba ang kanilang pangingisda dito sa Kalayaan Island Group. Nabanggit niyo po kanina yung limited assets ng PCG. Para ba sa 2026 budget, madadagdagan po ba yung ating mga sasakyang pandagat? Commodore Tarriela? Mga mambabatas are all very supportive of the intention of the President to develop the capability of the Coast Guard and even to modernize the Armed Forces of the Philippines. Makakaasa po tayo na mas magkakaroon po tayo ng mas mataas na kapabilidad, mas maraming aircraft and madagdagan ang ating sasakyang pandagat sa West Philippine Sea. Kung i-describe nyo lang po, mas naging agresibo po ba yung China ngayon na tila baliwala lang yung mga diplomatic protest ng Pilipinas? I don't think na masasabi natin mas naging agresibo ang China sa West Philippine Sea. I think there are two reasons kung bakit we think like
the tension is rising. Una sa lahat, it's because of the transparency efforts. No? On the part of the Philippine government right now, under President Marcos, we are telling the Filipino people what's really happening. So that's one. No? Secondly, alam naman natin na sa administrasyon ni Pangulong Marcos, especially with his commitment of not surrendering a square inch of our territory to any foreign power, mas mataas ang bilang ng ating pagpapatrolya, hindi lamang ng sasakyang pandagat, even for MDA flight. Mas madalas na tayong nagpapadala ng ating mga sasakyang pandagat and aircraft to patrol West Philippine Sea. So you can imagine, kung mas marami tayong presensya sa West Philippine Sea, there's really an uptick as well, no, of engagement or confrontation with the Chinese maritime forces. Ano po yung mga ginagawa natin with our limited resources and capabilities, no, para maiwasang mangyari ulit itong ganitong insidente, pangaharas sa ating mga mangingisda? Well, for the Philippine Coast Guard, we always see to it na ang ating mga Coast Guard vessels are immediately available to be deployed in areas na alam natin pangistaan ng ating mga kababayang Pilipino. And just like what had happened today, no, we are strategically deployed in vicinity of Sabina Shoal. Kung nabalitaan namin na hinaharas ang ating mga isdang Pilipino, nakarating naman agad tayo, no, to provide assistance sa ating mga isdang Pilipino. Okay, maraming salamat po, Commodore J. Tariela ng Philippine Coast Guard. Maraming pong salamat and Merry Christmas.